Number 6 na clipper guard ang gagawin natin sa gupit ng gusto ng ating client. Ayaw niya nang masyadong manipis. Gusto niya sakto lang na mabilog yung gupit niya. Kaya ang sinuggest ko sa kanya number 6 para kitang-kita pa rin natin yung pagbilog ng kanyang buhok. Next, lagyan natin ng guidelines gamit ang ating trimmer. Tanggalin na rin ang buhok sa may part ng ibaba nito. Diba? Napaka crispy. Kapag matalim yung ating trimmer, pwede yung ganitong pamamaraan ng pagtanggal sa ibabang bahagi nito. Next, gamitan natin ang shaver para makinis yung part ng ibaba. Para matawag natin siyang skin fade. Wala na tayong masasalat na buhok dito sa parting ibaba nito. Para mas smooth yung fade na ating gagawin. Clean fade, number 6 ang ibabaw, di ba? Yun yung magiging resulta ng gupit na ating gagawin. Number 1 na clipper guard, half lang yung adjuster. Tapos yung paghagod natin, straight pagdating sa dulo, konting kabig, kumbaga konting C-motion lang para hindi naman mapasubsob yung talim ng ating clipper. At maganda pa rin yung straight ng pagkakabawas nito. Paikot natin gagawin yan. Next, pagkatapos niyan, ang susunod naman natin ay 0.5 na. Yun. 0.5. Tapos yung adjuster niya pwedeng naka-close o pwedeng naka-half para makita natin yung pagputol ng buhok nito. Unti-unting pag-blend, unti-unting pagpapalit o transition ng forma ng kanyang buhok. Yung napaka-simple lang ng pamamaraan na gagawin natin. Next, zero close o zero open. Kapag zero close, focus tayo sa guidelines, kanto-kanto ng clipper. Kapag nag-i-estimate naman tayo ng pag-blend, zero open natin para hindi naman masyadong mapasagad yan. Zero close kapag pumupokus tayo sa guidelines sa pagbura nito. Ito yung mga simpleng pamamaraan na pwede natin gawin. Sa mga nagtatanong, hindi doon nakakabura yung kanilang clipper ng guidelines. Ang masasabi ko lang po, dapat manipis yung talim ng ating clipper. Naka-fade blade. Tapos yung adjust ng ating inner blade ay medyo naka-close. Wag lang masyadong sagad para hindi masugat ang anit ng ating client. So kapag hindi kaya ng ating clipper, yung ating trimmer, pwede rin pang tanggal ng guidelines yan. Medyo komplikado nga lang, hindi masyadong madali ang pagtanggal kapag trimmer ang ginamit natin pang tanggal ng guidelines dahil nawawala sa control. So next natin, overcomb. Kaya sa pagtanggal ng guidelines, dapat ang ginagamit natin ay clipper para sakto yung bigat niya. Hindi tayo mahihirapan. So line up. Sa paggawa ng line up, dito sa may sentro ng kanyang noo para makita natin kung pantay ba. Papunta rito sa may pinakang pagkanto, tapos dito sa may temple niya. Then, sa kabila naman, ganun din. Dapat pantay yung tigkabilang side. Ayun. Masisilip naman natin sa harap yan. Tapos maayos yung pag-curve para magandang tingnan. Hitan. Yun lang naman yung mga simpleng step by step o procedure na pwede natin gawin sa ganitong klase ng gupit. Ayan. Okay na? Simple. Tapos malinis. Pwede na. Matutuwa ng teacher niyan pagpasok mo sa inyong eskwelahan.